Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator-elect Ronald Bato de la Rosa naiyak at nadismaya sa naging desisyon ng Supreme Court. Pag-upo nito sa Senado bilang bagong halal na senador ay maaaring hindi na matuloy dahil sa nakaambang pag-aresto sa kanya ng ICC. Kasama ang iba pang mga generals na sangkot din sa aarestuhin ng ICC. Senator Bongo ay iniimbestigahan din kaugnay sa papel nito sa war on drugs. Kasalukuyang sa The Netherlands ngayon si Senator-elect Bato de la Rosa upang bisitahin ang dating Pangulong Duterte na ayon sa balita ay maaari itong arestuin mismo doon ng Interpol sa The Netherlands. Ayon kay Senator Bato ay hihingi ito ng tulong sa Senado upang hindi ito maaring dakpin ng Interpol at PNP sa loob mismo ng Senate premises at kung hindi na siya kaya pang proteksyonan ng Senado ay aantayin na lamang niya ang petisyon for prohibition at certiorari na inihain nila sa Supreme Court. Ayaw din umano niya na madamay ang kanyang pamilya at ayaw nito na maharas sila. Kung kaya ay wala siyang magagawa kundi sumamang mapayapa sa Interpol kung aarestuhin na siya. Subalit hindi ibig sabihin di umano na tinatanggap nila ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Samantala, VP Sara Duterte at Senator-elect Amy Marcos ay nasa The Hague, Netherlands din upang doon idadaos ang ika-47th birthday ni VP Sara Duterte. Kasama ang mga kababayang Pilipino sa The Netherlands. Nakaambang magsisimulang tatalakayin ang articles of impeachment sa Senado sa ika-11 ng Hunyo ayon sa pahayag ni Senate President Chis Escudero. Nakahanda na din ang impeachment court at witness room na dadausan ng impeachment trial. Subalit, kampante pa rin ang kampo ng Vice Presidente na malulusutan nila ang impeachment. Nasa kamay na ng Senado na kabilang na sa ika-20th Congress kung matutuloy o kung ano man ang magiging hatol nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sila ang magsisilbing impeachment court dito. Na institutional courtesy na sinasabi niya nga po kung manghihingi man officially etong si Senator Bato, no, doon nagkausap na sila ng proteksyon sa Senado, gagampanan daw ng Senado ang pagprotekta dito kay Senator Bato. It's under the Constitution, yung binabanggit na Article 6, Section 11, sabi niya hindi daw po iyon, ang gagawin nila is institutional courtesy. Bilang isang abogada, dati rin pong senador and former DOJ secretary, pwede po bang gawin yan ng Senado na proteksyonan nga si Senator Bato? Alam niyo ho, medyo naaano rin ako dyan, parang nagtataka din ako sa ganyang pronouncement ng ating Senate President. Okay, may provision, pero yung sa provision nga, ang nakasabi dyan, yung mga may kaso na arestuhin, na yung offense is punishable by not more than 6 years imprisonment, ay may privilege from arrest kung may session ang Senate, ang Congress. So ito naman, ito ay parang pinapangunahan na po tayo na kung yung sabi nga, kung naiintindihan ko yung sinabi niya, ay yung kung humingi ng proteksyon, magbibigyan ng institutional courtesy at kailangan protektahan. Parang nakakaano po yun yung it reeks actually of parang meron tayo ditong parang special treatment. Kasi naalala niyo po yung sa akin noon, ay nabanggit niyo po kanina, kusa po ako na humarap doon sa arresting team. Yung arresting team, nandun po sila noon sa basement ng Senate building. At wala naman po talaga sa akin nagparating sa akin, let's say from the office to the Senate President then, o sino man na iba pang senador at sino man na mga officials ng Senate, wala man lang pong nagparating sa akin na we will give you institutional refuge or out of institutional courtesy, ay ihintayin muna namin na ma-exhaust yung legal remedies sa kaso mo. Kasi parang yun ang sinasabi ni Senate President Chis na
bibigyan nilang pagkakataon si Senator Bato na i-exhaust muna yung kanyang legal remedies. Ako noon meron pa ako nung legal remedy Final nga ho yan, nung ako ay na-aresto na rin, kaagad-agad ay pumunta kami sa Supreme Court. And then nag-motion to quash din po kami doon sa trial court sa RTC na nag-issue ng warrant of arrest. Wala naman po silang sinabi na they can help me out and then they can wait muna for the exhaustion of legal remedies. So medyo nakakapagtaka po ito na lalo nang wala pa naman, hindi pa naman inaaresto si Senator Bato, pero meron na pong ganyang mga pronouncement yung ating Senate President. Balikan po natin yung sinasabi nyo kanina na parang ano nangyayari, parang nagkakaroon ng special treatment, bakit may pronouncement agad na poproteksyonan kahit hindi pa humihingi officially itong si Senator Bato ng protection from the Senate. So parang ang nangyayari po ba may nagkakaroon ng double standard? And should the Senate allow this? Kasi baka sundan po ito sa mga susunod na pangyayari kung magkakaroon tayo ng ganito ulit insidente. Yun na nga po, ayaw ko naman hong diretsuhin na ganyan ang magiging description ko sa mga pangyayari. I'm just laying out the facts. Kasi hindi po tama o hindi accurate na sinasabi na ganun din yung in-extend sa akin. Now, I also do not know, I'm not very sure, I could not recall kung ano rin yung mga klaseng treatment ang ginawa ng Senado dun sa mga iba rin na mga senador dati na mga nagkaroon din ng kaso at nagkaroon din ng warrant of arrest. What I can really share with you, kasi ganun po talaga ang nangyari, wala naman po akong natandaan, wala naman talagang ganon na sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko noon na eto, pwede namin hintayin muna yung pag-exhaust mo ng legal remedies bago ka pwedeng, in the first place, talagang namang hindi magiging applicable yung sa provision ng Constitution kasi yung charge sa akin ay yung not punishable ng less than 6 years. Yun, kung na-convict ako doon, reclusion perpetua yon, life imprisonment. So definitely, yung yung provision na yan, hindi magiging applicable. Now, in the case of Senator Bato, yun lang po ang pinagkakatakahan namin. Why do they have to say that at this point? And why do they have to already assure and offer to Senator Bato that kind of treatment or privilege na hihintayin muna na ma-exhaust niya ang legal remedies bago pwede nila na i-turn over kay Senator Bato? Pero syempre, kung halimbawa, lumabas na rin yung warrant of arrest kay Senator Bato from the ICC at ganun uli ang mangyayari that the ICC would seek the assistance of the Interpol at kukunin uli yung ating assistance, yung Philippine government, just like what happened, yung pag-aresto ng former president, ay talaga naman na duty-bound yung Philippine government na i-enforce yung warrant of arrest. Now, kung gusto niya magtago lang dyan sa Senado, sa premises ng Senado, within the premises, siguro yung authorities natin, sila ang magbibigay ng courtesya, respeto sa institusyon na hihintayin na lang muna nila sa labas si Senator Bato. But that, it gives a bad taste in the mouth na ganun ang sinasabi na ngayon pa lang pwede namin na bigyan ng protection muna si Senator Bato para ma-exhaust na muna niya yung legal remedies bago mapayagan o payagan. Yusek. Ma'am, ipinagpaliban po ng Senado yung presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa June 12 imbes na June 2. Napag-usapan po ba sa LEDAC meeting kahapon yung tungkol sa impeachment? Hindi po. Wala pong nabanggit. Okay. Doon na lang po sa binanggit ni Senate President Chisa Escudero na yun ay para mas matutukan nila yung mga natitira pang priority legislation. Nagbigay po ba ng commitment ang Kamara at Senado kay Pangulong Marcos na ihahabol yung mga nakabinbin pang priority bills? Yes, opo. Actually, napag-usapan po. May 4 po na priority bills na napag-usapan sa LEDAC. At ito po yung National Government Right-Sizing Program. Kasama din po yung Amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Cooperative Code, at pati po yung Proposed National Disease Prevention and Management Authority. Ayon nga po sa report, ito pong National Government Right-Sizing Program
ito po ay aprobado na po sa House of Representatives at maganda po talagang ito ay maipasa. Sa kasalukuyan ito po ay nakapending po sa Senado at mas maganda po ito ay magiging maisabatas na po dahil kapag po ito ay naisabatas, mas magiging maganda po ang serbisyo maibibigay sa taong bayan dahil matatanggal na po ang mga redundant, overlapping, unnecessary functions and programs ng ibang mga ahensya at mapapalakas pa ang ibang ahensya na mas kakailanganin pa ng additional na pondo. Yun lang pa po muna ang aking maibibigay na detalye. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Good morning. Sabi po nung lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman, and I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace, he's the person who threw President Duterte over here to The Hague." Any comment po from the press, from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with Attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Any response po? Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Yun lang po. Crizel Insigne, IBC 13. Yusek, makailang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment. Eh may nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palace po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang kung maaari ay ayaw niya ng impeachment. Ang sabi po ng Pangulo, proseso. Tandaan po natin, sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po, si dating Congressman Arnteve, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso, irespeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po nating proseso, dapat sundin ang batas. Ang taong bayan na po ang titingin at maghuhusga sa mga taong nasa loob or maaaring gumalaw para sa impeachment trial. Ang mga prosecutors dapat gampanan ng kanilang trabaho bilang prosecutors. Ang mga senador bilang judges ay dapat ding gampanan ng kanilang trabaho bilang senators, judges. Proseso po ang nais ng Pangulo. Wag po natin kalimutan yan. At sabi nga po natin, tao na po ang magsasabi. Kung ang mga taong ang mga senador po na siya magsisilbing husgado, judges, hurado, ay gagampanan ang kanilang trabaho
ng naaayon sa batas at proseso. Last question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hey, Yusek. May comment lang po although nag-release na po si Executive Secretary Bersamin ng second wave of mga bagong pangalan and na-retain sa cabinet positions. But for Senator Lacson, sabi niya, the President should do it quickly, yung matapos po yung cabinet performance review because the season for jockeying for position has intensified with the circulation daw po of white papers and floating of names of applicants to fill up the unvacated posts. Uncertainty often leads to inefficiency and divisiveness in the ranks. Comment lang po. Alam po ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Alam niya po kung paano mapabilis. At sabi nga rin po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sa trabahong ito dapat mas mabilis. Kung kailangan i-deliver ang tinapay, masarap na tinapay ang dapat na i-deliver. So makakaasa po kayo sa mas mabilis na pag-i-evaluate patungkol po dito sa mga cabinet members at cabinet secretaries and heads of agencies. Thank you, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, meron pa rin tayong good news. Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ng fake news at protektahan ang mga Pilipino online, isang breakthrough APP ang na-develop at nagwagi sa kauna-unahang OpenGov Hackathon sa bansa noong May 22. Tinawag itong Tunay, TUNAI, ng developer na si Brar Lim at kanyang team. Gumagamit ng artificial intelligence at naka-embed mismo sa Facebook and ang fact-checking tool na ito. Kaya nitong maispatan ang fake news in real time, ma-verify ang facts at ituro ang mga user sa legitimate news sources. Ayon sa DICT, patunay ang paglikha sa tunay sa talento ng mga Pilipino at kakayahan nating isulong ang katotohanan sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito. Tunghayan natin po ang video. Ganun po ang ginagawa natin ngayon. Okay, so let's say a warrant is issued against you and the rest, including General Albayalde and the others. Ano ang plano nyo doon, Senator? I will seek the protection of the Senate. Kung hanggang kailan nila ako pwedeng protektahan. And afterwards, if there are no other options and they would insist on arresting me, then wala akong magawa. Kundi I have to turn in myself peacefully. You will turn yourself in? You will surrender? Yeah, if they will insist, because I don't want to make life miserable for my family. Alam ko mahaharas at maharas yung aking pamilya niyan. So, kung insisting sila, then I'll be there. Okay, pero narinig nyo naman pagdating sa ICC, sa kanilang mga trials so far, mas marami ang convictions kesa acquittal. Pagdating sa trial din, mahina na ang 2 taon, ang average is 8 to 12 years. So handa kayong harapin yun? If that is my fate, then I have to face it. Kapag sinabi niyong you will surrender yourself, what do you mean by that? Kapag dumating ang PNP sa bahay niyo, because the Interpol essentially used a unit of our Philippine National Police, the local Interpol, nangangahulugan ba na paano yon? Papasundo lang kayo, hindi kayo lalaban, hindi kayo aalis sa opisina? What do you mean exactly by that? Sasama lang kayo? I don't want to engage with my former subordinates in a gunfight. It's gonna be useless. Alangan makipagbarilan ako sa kanila. Then I will talk to them, and if they really insist on, I will have a little discourse with them. I will discuss with them what I want to share with them. Then afterwards, if they insist on bringing me to ICC, then they can have me. Ano ang abiso sa inyo ng mga abogado nyo? I'm very sure that you are consulting your lawyers on what options you can take. Yeah, well, until now, we are awaiting the resolution of our petition from the Supreme Court. So we are hoping that Supreme Court will
will grant our petition. Senator, do you believe that you will get more protection if you win in this race and you are a sitting senator? Of course, we're going to have a first mandate, and I'm sure that would be one of the considerations from our from my colleagues as to the decision making on who's going to be the Senate President. Cross the bridge when I get there. All right. Okay, your message. What do you make of the whole arrest of former President Duterte? The whole arrest is unjustified, and it seems to me, it appears to me, that more than the ICC, more than the lame excuse, which is Interpol, more than them, this government really is hell-bent on having President Duterte shipped to The Hague. Mas interesado sila, mas atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte, thereby violating some provisions of the Rome Statute. Yung sinasabi doon, yung Article 59, na dapat President Duterte or the arrestee should be brought to competent judicial authority. Hindi nila ginawa. Hindi nila binigyan ng lawyer. Hindi nila binigyan ng chance na ma-examine ng doktor. So, ang dami nilang binayolit. So, halatang halata na atat sila. In fact, yung aeroplano pa ay ang bilis sila nakahanda ng aeroplano, which is supposed to be, if indeed Interpol coordinated with them, then they should have Interpol or ICC should be the one to send an airplane to the Philippines to have the arrestee brought to the Hague. Pero ano nangyari? Talaga planado, atin pa mismong aeroplano ginamit. Okay. Yun. Okay. Senator, we don't have enough time, but very quickly, do you feel the need to defend your leadership at the ICC? Your leadership as PNP chief with Oplan Tokhang, Oplan Double Barrel, the war on drugs. Do you feel the need to defend yourself there? I don't feel the need because, as I have said, I don't recognize jurisdiction of ICC over my person. I don't feel the need to defend myself over there. But kung talagang uhulihin nila ako, dadalhin nila ako doon, so anong magagawa? Senador. Ano bang, baka may napag-usapan na pwede niyong ma-share sa amin? When I told my wife and my children na I will give in peacefully kung mayroon ng warrant at ako'y arestuhin, umiyak yung aking mga anak. Sabi ko si Dela, inasahan yan. At yung asawa ko rin ay, sabi niya, respeto ko yung decision mo, whatever decision na gagawin mo, suportado ka namin, sabi ng asawa ko. So my decision is, ganit yun nga, after availing of the protection to be given to me by the Senate, then kung hanggang saan lang ako kayang depensahan, then I will surrender. Wala pong problema dyan. At sabi ko nga, it would be a great honor on my part na kung bibigyan ako ng chance doon, kung halimbawa, pupayag sila na isang kwarto lang kami ni Pangulong Duterte o kaya kahit magkatabing kwarto para naman maalalayan ko yun siya doon. Alam na, matanda na yun eh. Okay. Senador, nung nakita mo yung kay dating Pangulong Duterte, lahat nagulat no? Hindi inaasa na aabot na sa ganun. Ikaw ba'y nagalit ka ba? Nalungkot ka ba? Or magkakahalo? Kasi may nabanggit kang, may pangako sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos na hindi hayaan ng International Criminal Court na gawin ito kay Pangulong Duterte. Ako'y talagang nalungkot ako, Igan. Ako'y nalulungkot not only for myself,
not only for President Duterte, kundi nalulungkot ako for the whole Filipino people, for the whole Filipino nation, na tayo'y mayroong Pangulo na walang isang salita. I was expecting, if you are the chief executive, dapat panindigan mo yung salita. Pero right now, we feel betrayed. We feel betrayed. Dahil ako mismo, personal na sinabi niya sa akin doon sa Malacanang na not even a hair mo ba to ay mahahawakan ng ICC and President Duterte. Kasi kung papayagan ko yan sila na manghimasok dito sa atin, makialam, after the Dutertes, after you, who's next? Baka kami na naman ang imbestigahan yan. So ako naniniwala na hindi talaga siya mag-cooperate. Pero yun nga, what happened right now is iba yung sinabi, iba yung ginawa. Kaya ako'y nalulungkot for the Filipino people for having a leader like him. Pero ang sabi nga naman ng Pangulo, para balansyado po, hindi sila nakipag-cooperate